What's up mga tol? Ngayon ay titignan natin kung anong meron sa pang-10 tira ng itim sa Yugoslav attack. At ito ay part 6 na ng ating chest opening surprise sa Sicilian defense. Bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook. Pili lang kayo sa mga ebook na naipakita kanina. Okay, start na po tayo. E4, C5, Knight F3, D6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, G6, Bishop E3, Bishop G7, F3, castles, Queen D2, Knight C6, Bishop C4, Bishop D7, castles queenside. At yan po yung structure ng Yugoslav attack sa Sicilian defense. Ngayon po, ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Ito yung pang-10 tira ng itim. Ito yung Queen C7. So, kailangang umiwas dito ng itim para hindi makapag-exchange sa dark square bishop. Tsaka kailangan niyang makapag Knight C4 dyan via Knight A5 or Knight E5 tapos pupunta dito sa may C4 square para mag-take effect yung linya niyang Queen C7. Tapos nung tinitignan ko po sa database, bali ang Queen C7 po kasi, yan, nasa pang-8 choice ng itim yan. Medyo malayo-layo pa din kasi ang top choice po kasi dyan ay ang Rook C8, Queen A5 or Knight E5. Yan. Oops. So maituturing natin na unusual pa din yung move na Queen C7. Bali, magandang pag-aralan natin to kasi paano kung ma-encounter natin ang Queen C7. So at least may konting background tayo tsaka para hindi tayo nangangapa sa mismong laban na or sa tournament na. So ituloy po natin. Nag-Queen C7. Tapos ang gagawin ng puti naman dito ay Bishop B3 lang. Tapos dito, may dalawang choice ang itim dito. Pwede siyang mag-Rook FC8 or Knight E5. Yan. So unahin muna natin ang Rook FC8. Pagka nag-Rook FC8, ang gagawin dito ay uumpisahan ng umatake ng puti dito. So ang gagawin niya ay H4. Tapos, magpaparamdam din yung itim dito. Mayroon siyang tira na Knight E5. And then Bishop H6 na. Tapos Bishop H8. So yung sinasabi ko kanina para maiwasan yung exchange ng dark square. So nag-Rook FC8. Yan. Para meron siyang Bishop H8. Tapos dito, tuloy lang yung puti dito. So mag-H5 siya. Tapos ang itim naman ay magna Knight C4. Tapos dito, may good move ang puti na H takes G6. So meron siyang queen sacrifice. So pinapamigay niya lang yung queen. Ngayon, kung sakaling tinanggap ng itim yan, knight takes dito, eh meron lang pawn mate dyan. Merong G takes F7. So yun yung laman ng queen sacrifice. Ngayon, kung sakali mang titira ang itim ng F takes G6, yan, meron din namang Queen G5. So ang kagandahan naman ng Queen G5 is meron siyang, pwede siyang mag-Knight F5 or Knight D5. Tapos, kung sakaling nakatira ang isang kabayo dyan sa F5 or E5, ang gagawin naman ay dapat makapunta sa may E3. Para ang gagawin ay ipipin yung knight sa C4. Yan. Ngayon, kung sakaling hindi nag-F takes G6, ang tira naman ay H takes G6, gagawin ay Bishop takes C4 na. Queen takes C4. Tapos, merong sacrifice na Bishop F8. Yan. Ang purpose naman ng Bishop F8 ay para ma-open yung H file. Tapos para makapunta din yung
queen sa may h6. Ngayon, kung sakaling kinain yan na group takes f8, meron ulit sacrifice or quality sacrifice na rook takes h8. Tapos, kakainin yan, syempre, kasi kung hindi kakainin yan, kung mag king g7 lang, syempre meron ng queen h6. So, kinain, king takes, meron lang queen h6, so check yan, and then king g8. Tapos dito, hindi pa tapos yung pag-atake ng puti, so meron pa siyang tira na knight d5. So may threat siyang magmati sa may e7. Or meron pang isang paparating na rook h1. Yan. So yan ang linya ng rook fc8. So nag-rook fc8. Ngayon, tignan naman natin ang move na knight e5. After knight e5, ang gagawin dito ay sasamantalahin na ng puti ang pakikipag-exchange sa may dark square bishop. So magbi-bishop h6. Ito kasing dark square bishop ng itim dyan, napakalaki ng role niyan kung sakaling magkakaroon na ng access sa may g7 hanggang sa may b2 na square. Kung nawala na yung 4 na kabayo dyan. So ang tira naman ng itim dyan ay knight c4. Dito kailangan ng makipagpalitan ng puti para mawawalan na ng option yung itim na mag bishop h8. Yan, so wala ng bishop h8 dyan. Pero ang gagawin mo ng una kasi may threat siya sa kanyang queen, syempre bishop takes c4 muna. Tapos, anyway kasi yung rook pa naman, hindi pa naman nakakaalis eh. So may queen takes c4. Tapos dito, ang tira ng puti ay h4. So magsisimula na siya magparamdam sa may king side. Tapos dito, sasabay naman ng itim dyan. May tirang d5. Kung umaatake yung yung white sa may king side, yan, merong ding atake ang black sa may queen side. Yan, so possibly mag-b4 mamaya yung itim dyan. Ngayon, ang gagawin na ng puti dyan ay bishop takes na. Bishop takes g7, tapos king takes g7. Tapos dito, may dalawang option ang puti dyan. So meron siyang king b1 or patuloy lang na magpaparamdam sa king side. So meron siyang h5. Ngayon, tingnan muna natin ang mangyayari kung sakaling mag-king b1. Kung nag-king b1, ang tira naman ng itim dyan ay e6. Bakit siya nag-e6? Para walang talon yung kabayo sa may d5. Kasi kung sakaling nakatalon yung kabayo ng puti dyan at kakainin ng knight sa may f6, mababawasan or mawawalan ng suporta yung dito, yung kabayo sa may h-pawn ng black dyan. So baka mamaya kung sakaling kinain ng itim yan, yun nga, mababawasan ng suporta tapos mag-h5 na. Tapos baka mamaya meron ng queen h6. So nag-e6 muna yung itim dyan. Yan. So nag-e6. Tapos dito, patuloy lang. So mag-h5. At pinagpatuloy din ng itim. So mag-b4. Tapos dito, meron lang h takes g6. So merong may knight sacrifice ang puti dito. Ngayon, kung sakaling tatanggapin ng itim yung knight sacrifice ng puti, nag-b takes c3, meron lang queen h6. So yan yung matindi dyan. Nakapasok na yung puti sa teritoryo ng itim. Tapos, kung sakaling mag-king h8 yan, ang tira dyan ay g7. Tapos, king g8. At dito, syempre, maka-quality down yung itim dito. So, magpo-promote. Tapos, rook takes. And then, may kain pa sa may knight sa f6. So, yan yung tira kapag ka b takes c3. Ngayon, tignan naman natin kung
Mag-F takes G6 lang muna. Pagka nag-F takes, okay, by the way, pakita natin yung isa pang mangyayari kung sakaling hindi nag-King H8. B takes C3, Queen H6. Ito kasi pinakita natin, King G8 pala. Yan. Sorry, King H8. Ngayon, kung nag-King G8 naman yan, nag-King G8, meron lang G takes H7, check, tapos King H8, tapos Queen F6. So, mati na yan. Tingnan naman natin yung tira na hindi kinain yung kabayo. So, nag-F takes G6 na lang. Pagka nag-F takes G6 naman, meron lang Knight C to B5. So, makikita natin, Knight sacrifice ulit yan. Kapag kinain yan, nag-Bishop takes, meron lang bawi na B3. So, paano mababawi yan? Kasi, kung sakaling susuportahan, kunwari kung Queen C5 man, merong kain yung kabayo sa may E6. So, may double. Ngayon, kung nag-Queen C3 yan, makikipagpalitan na lang, meron namang Queen H6. So, check yan. King G8. Yan. So, ang posibleng mangyayari kasi dito, kakainin ng kabayo yung pawn sa E6, tapos may threat na magmati dyan. Or baka mamaya merong G4, tapos mag-G5, tapos kailangang sipain yung kabayo sa F6. So, ayan yung posibleng mangyayari kapag nag-F takes G6. Ngayon, tignan naman natin kapag ito kasi King B1 yung pinakita ko dyan. Tignan naman natin kapag nag-H5 yung puti dyan. Yan. So, atake na lang siya. Hindi na nagtago or king safety yung ginawa ng puti. Pagka nag-H5, sasabay din yung puti dito. So, merong B4. After B4, magna-knight D5 para alisin yung kabayo sa F6. Ngayon, pwedeng mag-knight takes D5 yan. Knight takes D5 or queen takes A2. Pero tignan muna natin ang knight takes D5. Kapag nag-knight takes D5, ang gagawin naman dyan ay H takes G6. So, after H takes G6, kailangan bumalik ng puti, ng itim na kabayo dyan. So, nag-knight F6 para masuportahan yung H pawn niya. Ngayon, ang gagawin naman ng puti dyan ay Queen H6, tapos King G8, G7, tapos Rook FC8. So, tinakasan yung threat ng pawn dyan. Tapos, ang tira dito ay G4. Wala pa namang mati kasi yung team dito Meron pang kabayo dyan. Tapos, kung sakaling mag-queen takes A2 yan, meron lang G5. So, hinahayaan lang na makapag-check. At kapag nag-check yan, Queen A1, King B2 lang, Queen takes B2, tapos King E1. So, wala nang danger. Kasi nakasuportado pa din naman yung C-pawn ng puti dyan. Ang problema ngayon, yung kabayo ng itim. Okay? So, yan yung Queen takes A2. Ngayon, kapag nag E5 naman, yan. Nag E5, meron lang G5. So, mas delikado pa din yung kapag nawala yung kabayo sa F6. After G5, kapag kumain yung itim, so nag-E takes D4, meron lang King B1. So, ilag muna sa posibleng pagkamati. Ngayon, kapag ang pwedeng gawin kasi dyan ng itim after mag-King B1 ng itim, ng puti, pwede siyang mag-D3 or Bishop E6, tapos Queen takes C2. So, unahin muna natin ang D3. Kapag nag-D3 yan,
Yan. So, nag D3 is kakainin lang yan. So, C takes D3, Queen C2, tapos King A1. So, okay na yung puti dyan. Ang problema pa din niya ay yung kanyang Knight F6. Ngayon, tignan natin kapag ka nag-Bishop E6 para may threat sa may A2 square. Pag nag-Bishop E6 naman, meron lang G takes F6. So, hinayaan lang kasi makakawala pa din siya dyan eh. Queen takes A2, check, King C1. So, wala na. Kapag ka nag-Queen A1 yan, parang yung kanina lang. Ngayon, kung nag-Rook takes yan, Rook takes C2, kain lang pa din. King takes, Rook C8, King D3, Queen B3, at King E2. Yan. So, wala pa din magagawa yung itim. Kahit na makapag-check man dyan, gagawin ay tatakpan lang. Okay? So, yan yung Bishop E6. Yan. Ngayon, tignan naman natin kapag ka nag-Queen takes C2. Pagka nag-Queen takes C2, check. King A1 lang. Knight H5. Queen takes H5. Bishop F5. E takes. And then, Queen takes. So, dito, ito yung part na makakabalik pa yung itim or makakadepensa. So, yung tamang tira ay Queen takes C2. Yan. Okay. Ngayon, tignan naman natin kapag ka nag Queen takes A2 na diretso. After Queen takes A2, ayun, yung pinakita ko kanina, G5 lang. So, yan po yung unusual move na 10th move ng black na Queen C7 sa may Yugoslav attack. So, magandang pag-aralan to. Ulitin ko lang po. Magandang pag-aralan para kung sakaling in case na ma-encounter natin ang move na Queen C7, meron tayong pwedeng, may nakahanda tayong linya para dyan. So, sana may natutunan po kayo ulit sa ating part 6 ng chess opening surprise sa Sicilian defense. Maraming salamat po.